Mga kabataan, mga OFWs na nanonood dyan sa abroad, sandali lang, may shocking reveal ako sa inyo sa ilang mga minuto pa lamang. Alam niyo ba, habang sinasabi ni Senador Amy Marcos na kapatid ng ating Pangulo na buksan na ang Blue Ribbon Committee para sa tunay na investigasyon, may dalawang senador na nanginginig nasa takot, si Ping Lacson at Tito Soto. Bakit? Dahil sila ang tunay na sakim sa kapangyarihan. Gusto nilang kontrolin ang lahat. Ayaw nilang mabunyag ang kanilang mga ginagalaw. Yan ang unang bomba natin ngayon. Manatili kayo dyan. Ito ang ilang mga minuto ng katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Lan ng #WalkWithNan. At tayo ngayon ay tatalakayin natin ng gusto ang mainit na issue sa Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano, kasama si Senadora Pia Cayetano at si Senadora Amy Marcos, tatlong leader na hindi natatakot harapin ang katotohanan. Samantala, si Lacson at Soto, paulit-ulit na nating nakikita ang pattern nila, drama at power play. Parang pelikula lang ito, no? Si Amy, diretso at matapang. Si Pia, elegante pero malalim ang dila kapag kailangan. Si Alan Peter Cayetano, kalmado pero matalino. Tapos si Ping Lacson at si Tito Soto, parang kontrabida na ayaw umalis sa poder. Si Senadora Amy Marcos, kilala natin bilang matalas sa history at facts. Hindi siya natatakot magsalita laban sa mali. Ang kanyang panaw na buksan ang Blue Ribbon ay para sa transparency at para sa bayan. Senate President Alan Peter Cayetano, isang leader na may vision, hindi power hungry. Si Pia Cayetano naman, kahit may drama, ang lalim ng kanyang analysis sa mga batas, lalo na sa women's rights at health. Sila ang tunay na balanse sa Senado. Hindi tulad ng iba na feeling nila sila lang ang may monopolyo sa katotohanan. Samantala, habang pinagdedebatihan natin ito, check nyo ito mga tol, yung automatic cut glitter box sa Shopee. Perfect para sa busy OFWs at kabataan na may alagang pusa. Automatic na, walang amoy. Link sa description, itatag din po natin yan, mga kaibigan. Ngayon, diretso tayo sa punto. Si Ping Lacson at Tito Soto, sakim sa kapangyarihan. Lacson, kilala sa matapang na image, pero paulit-ulit na niyang ginagamit ang posisyon para sa personal agenda. Si Tito Soto naman, matagal na sa politika, pero ang daming tanong sa kanyang mga desisyon. Bakit ayaw nilang buksan ang Blue Ribbon? Dahil baka sila mismo ang madamay sa investigasyon. Mga kaibigan, ano po to ito ay pattern ng power retention. Kapag may banta sa influensya nila, biglang drama. Si Pia Cayetano lang naman ang nag-react, pero sila pa ang naging bida sa drama. Classic deflection. Parang yung ex mo na ayaw mong mag-move on, tapos ikaw pa ang masama. Ganyan sila Lacson at Soto sa politika. Mga kaibigan para sa mga lalaki dyan, no? Electric shaver at beard trimmer kit sa Lazada. Fresh pa rin kayo kahit stress sa politics. Rainfall shower head sa Shopee. Relax after watching Senate hearings. ADV riding jacket at full face helmet para sa mga motorista. Safe riding habang iniisip ang kinabukasan ng bayan. Mga kabataan, huwag kayong maniwala sa surface drama. Mag-aral tayo ng facts. Si Amy at ang mga Cayetano ay nagdadala ng bagong energy, youth-oriented policies at practical solutions. Mga OFWs, alam nyo ang hirap. Kailangan natin ang leader na nakakaunawa sa inyo. Hindi yung puro power trip. Mga kaibigan wireless earbuds habang nakikinig kayo sa ganitong analysis sa trabaho.
air fryer para sa healthy cooking sa abroad. Korean fashion sa Zalora, look good, feel confident. Mga kaibigan o mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Suportahan natin, mga kaibigan. Okay, pero bago tayo magtapos, hayaan nyo akong dagdagan pa ang ating pag-unawa sa sitwasyon na ito. Dahil ang tunay na laban dito ay hindi lang personal na drama. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating demokrasya. Si Amy Marcos, mga kaibigan, si Senadora Amy Marcos, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano at si Senador Pia Cayetano ay nagpapakita ng tamang landas, tamang daan, transparency at accountability. Ang panaw na buksan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi basta-basta. Ito ay tawag para sa tunay na investigasyon na walang kinikilingan para sa bayan, hindi para sa iilang tao na gustong hawakan ang kapangyarihan magpakailanman. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Bakit ganito katagal si Ping Lacson at Tito Soto ang nangingibabaw sa ilang committees? Dahil sila ang epitome ng sakim sa kapangyarihan. Paulit-ulit na pattern. Kapag may banta sa kanilang impluensya, biglang may drama. Biglang may personal attack. Si Pia Cayetano lang naman ang nag-defend sa tamang proseso. Tapos sila ang pang naglalaro ng biktima. Classic power play. Mga kabataan, huwag kayo magpaloko sa surface narrative. Magbasa kayo, mag-research. Ang Blue Ribbon ay dapat sandigan ng katotohanan, hindi tool para sa political survival ng mga matatagal na senador na ayaw magbitiw sa puder. Si Alan Peter Cayetano, bilang Senate President, ay nagdadala ng bagong hangin, modern, decisive at hindi takot sa change. Si Amy naman, matalas sa facts at history, laging handang ipagtanggol ang Pilipinas. Si Pia, elegante, matalino at hindi natatakot magsalita kahit may konting drama. Sa kabilang banda, si Lacson na may image na matapang pero selective ang tapang, at si Soto naman na matagal na sa politika pero ang daming resolved questions sa kanyang legacy. Pareho silang nagpapakita na mas importante sa kanila ang personal empire kaysa sa tunay na serbisyo publiko. Mga OFWs dyan sa abroad, alam nyo ang sakit ng separation from family. Gusto ninyo bang bumalik sa Pilipinas na mas maayos? Reintegration in the Philippines. Kailangan natin ng mga leader na tulad ni Amy, Alan at Pia. Mga taong nakakaunawa sa hirap ng ordinaryong Pilipino. Hindi yung puro political survival mode. Parang yung kapitbahay nyo na ayaw umalis sa upuan kahit may mas deserving na iba. Ganyan sila Lacson at Soto sa Senado. Sakim, selfish at mapanganib sa ating demokrasya. At habang iniisip nyo ito mga kababayan, treat yourselves. Para sa mga pet lovers, dog GPS tracker sa Shopee, para safe ang aso nyo kahit busy kayo sa trabaho. Tech lovers, mini projector sa Lazada, perfect para sa family movie nights abroad. Fashion-wise, Korean oversized tee sa Zalora para fresh ang dating nyo. At para naman sa mga ADV riders, tactical gloves at riding jacket. Safety first habang nilalabanan natin ang mga sakim sa kapangyarihan. Mga lalaki, men grooming essentials, electric shaver at face serum para confident pa rin kayo kahit stress of politics. Home kitchen naman, portable blender at air fryer. Healthy lifestyle para sa malakas na laban. Ang punto mga kaibigan, mga kabataan at OFWs, ang politika ay hindi dapat monopolyo ng iilan. Tito Soto, Ping Lacson, Gatchalian, hindi ba Dapat tayo magdikta ng kinabukasan. Suportahan ng mga matatapang na hindi natatakot buksan ang katotohanan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban.
walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Suportahan natin si Amy Marcos, Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano para sa mas matatag na Pilipinas. Like, share, comment, buksan na at subscribe. God bless the Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas.